Laking gulat ko na lang nang mas lalo pang bumuka si Joy, parang gusto niya yatang mahalikan ko pa ng husto ang epep niyang basa na. Nang di ko na mapigil ang init ko ay hinimas ko ng dahan-dahan ang aking alaga upang di gaanong gumalaw ang kama. Ang sarap habang dinidilaan ko ang epep ni Joy. Patuloy naman ako sa paghagod ng etits ko hanggang sa maramdaman kong sasabog na ang katas ko. Pinigil ko ang paglabas ng katas ko at tumayo muna ako para hindi ito magkalat sa bedsheet. Nang labasan ako, sinapo ko sa kamay ko ang katas ko at pinatulo ko ito sa epep ni Joy. Aha! Kahit sa ganoon paraan ay para ko na rin natira si Joy. Kinabukasan ay nagpaalam ang katulong ni Joy, kailangan na raw itong bumalik sa probinsya dahil may sakit ang kanyang ina. Walang nagawa si Joy, kundi ang pumayag tutal naman daw ay nandoon ako. Sa isip ko ay ayos ito solo ko na ngayon si Joy. Alam ko konti na lang at matitira ko na ang babaeng pinagnanasaan ko tuwing gabi. At dumating ang araw na itinakda, habang kami ay nasa pila sa grocery ay lumapit sa aking ang pinsan ko na nandoon rin pala. Sinabihan niya ako na kung pwede daw ako bukas ng gabi dahil may mga babae daw silang nakuha na pwedeng tirahin para naman daw makatikim na ako. Narinig lahat ito ni Joy at bigla itong natahimik. Hindi ako kinausap hanggang makauwi sa bahay. Kinagabihan, nang makatulog na ang anak ni Joy ay tinawag niya ako sa kanyang silid. Sinabi niyang ayaw niya raw akong mapariwara, kaya naisip niyang siya na lang daw ang magtuturo sa akin ng 6 pero sa isang kondisyon, wala daw papasok na mangyayari. Dahil ayaw kong sumama ang loob niya sa akin ay pumayag ako sa gusto niyang mangyari. Inutusan niya akong hubarin ko ang aking mga damit maliban sa aking brief habang siya naman ay naghuhubad din at tinira ang kanyang panty.